Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya, nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel, na gobernador ng Juda at anak ni Sealtiel, at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, Magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan, sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City sa Diocese of Parañaque. Halina po at ating pagsuluhan, pagdilayan, pagdasalan at pag-aksyonan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ang stigmata, yung salitang stigmata ay pumapatungkol sa dalawang importanteng bagay. Una, ang salitang stigmata or to be more precise, sacred stigmata ay pumapatungkol sa mga sugat na natamo ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y naghirap at lalo na nang siya'y namatay sa krus. Normally, pinag-uusapan natin yung 5 wounds, no? The 5 holy wounds of our Lord. Yung kanyang mga sugat sa kamay, mga sugat sa kanyang paa, at ang sugat sa kanyang tagiliran. Kaya kapag binabanggit ang stigmata, una itong pumapatungkol sa mga sugat na natamo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Pero pangalawa, ang stigmata ay pumapatungkol sa isang supernatural phenomenon kung saan ang isang tao nagmamanifest sa kanyang katawan ang mga sugat ng ating Panginoong Hesus. At ilang mga santo at santa sa history ng simbahang Katolika ang nakatanggap ng stigmata na ito. Unang-una si Francis of Assisi. Pangalawa ay sina Gemma Galgani, sina Catherine of Siena, at kung sino-sino pang mga santo. Marami yun. Basahin mo lang yung Lives of Saints, marami sila.
Pero ang pinaka-recent at pinakasikat sa kanila ay walang iba kundi yung santong pinagdiriwang natin ngayon, si Padre Pio of Pietrelcina. Si Pio ng Pietrelcina, 16 years old pa lang, naramdaman na niya yung tawag na sundan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang buhay na nakatalaga sa ating Panginoon bilang Franciscan Capuchin. At dahil doon, siya ay pumasok sa kanilang friary, siya ay naordinahang pare. Pero sa kasagsagan ng kanyang ministeryo at buhay bilang pari, natanggap niya yung stigmata, yung mga sugat sa kanyang kamay, sa kanyang paa, at balita ko pati sa tagiliran na parang sumasalamin, it mirrors the wounds of Jesus when He was suffering on the cross. At dahil doon, nung una maraming mga taong nagtaka, nagduda at pati mga pinuno ng simbahan medyo tumaas ang kilay at ayaw nila maniwala na supernatural nga ang nangyayari kay Padre Pio. To the point na pinagbawalan siya for a time magmisa sa harap ng mga tao o makihaliwilo sa mga tao dahil baka naman hindi gawa ng Diyos ang stigmata na yan. Inabot ng panahon bago siya uling payagang magmisa at kanyang binuhos sa kanyang sarili sa isang napaka-importanting misyon. At ano yun? Ito yung kanyang pagiging confessor. Ilang oras siyang uupo sa kumpisalan at maraming taong dumadayo ng San Giovanni Rotondo para magkumpisal sa kanya. At sabi nga nila, minsan, si Padre Pio kapag nagsimula na siyang makinig sa kumpisal mo, parang alam na alam niya kung anong nasa kaloob-looban mo. Kaya may marami na nagkwento na minsan kapag natameme sila sa kumpisalan sa harap ni Padre Pio, si Padre Pio na raw ang nag-enumerate kung ano yung mga kasalanang hindi mo masabi o mga kasalanang pilit mong tinatago sa kanya. Maraming nag-iisip na si Padre Pio stricto, medyo may kasungitan. Pero hindi nila alam na sa kaloob-looban ni Padre Pio, may galak, may saya, may fulfillment siyang natatanggap tuwing siya'y umuupo sa kumpisalan, tuwing siya'y nagmimisa, tuwing siya'y tumutulong at nagbibigay ng pagkain at limos sa mga taong nahihirapan. There's a joy of serving people even though he experienced the wounds of our Lord. In fact, dahil sa pagtutuligsa at ayaw maniwala ang maraming tao sa kanya, masakit yon. Yung siya'y pinatahimik muna, siya'y tinago muna sa loob ng friary at hindi pinayagang magmisa, malaking dagok sa kanyang pagkatao at pagkapari yon. Pero patuloy pa rin si Padre Pio. Nung siya'y pinayagan na uling mag-serve, talagang binuhos niya ang kanyang buhay at bagamat siya'y sugatan, at nasusugatan dahil sa sinasabi ng ibang mga tao, hindi yun naging hadlang para maglingkod siya at magmahal sa mas marami pang tao hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Lahat tayo sugatan. We all have wounds. Naalala ko, nung feast day ng Exaltation of the Cross nung September 14, nung homily ko, sinabi ko na hindi lang si Kristo nakabayubay sa krus. Marami ring tao ang nagpapasan o napapako sa krus, sa iba't ibang krus ng buhay nila. Yung krus ng pagkakasakit, lalo na ngayong panahon ng pandemya, yung krus ng mga mental health problems natin, mga taong nag-undergo ng depression at anxiety, yung krus ng ating mga broken relationships, mga frustrations at disappointments sa buhay. Lahat tayo may mga krus na dinadala. In short, lahat din tayo nasusugatan ng mga bagay na ito na malaking dagok sa ating pagkatao. Pero tandaan natin, our wounds are not obstacles to love, to serve, and to heal others. Hindi sagabal, hindi hadlang ang ating mga sugat para hilumin, mahalin, at tanggapin din ang mga taong sugatan katulad natin. Pinakita yon ni Saint Padre Pio sa kanyang buhay, sa kabila ng sugat ng stigmata at ang sugat na dala ng mga haters at bashers niya, patuloy pa rin siya naglingkod sa mga taong nangangailangan, sa mga taong sugatan na lumalapit sa kanya para mangumpisal, para humingi ng komunyon, para makinig sa kanilang mga problema at saloobin. Dahil sa mata ng Diyos, hindi hadlang ang sugat mo para maging tanda o maging instrumento ng paghilom sa iyong kapwaang taong sugatan. Kaya anong panalangin natin ngayon? We pray for our wounds. We pray that the Lord would heal our wounds.
Pero at the same time, as we are healing from our own wounds, let us ask for the grace na tayo rin makapagdala ng paghilom, ng healing sa wounds ng mga tao sa paligid natin. Kaya pray po tayo, lalo na po sa mga sugatan na nanonood nitong palatuntunan na ito. Lord, salamat po dahil ikaw ay nag-alay ng iyong sariling buhay sa krus para mahalin kami, para patawarin kami, para hilumin ang aming puso't kalooban at iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Panginoon, salamat dahil sa mga sugat mo natatagpuan namin ang tunay na paghilom ng mga sugat namin. Ang sugat ng kamatayan, ang sugat ng karamdaman, ang sugat ng mga suliranin at saloobin namin sa buhay. Panginoon, sana hindi maging hadlang sa aming pagmamahal at paglilingkod ang mga sugat na ito. Bagkus, isugo niyo po kami. Help us, send us to be wounded healers so that aware of our own woundedness, hindi kami magsawa, hindi kami mapagod, hindi kami mawalan ng loob para hilumin din ang mga kapatid naming sugatan katulad namin. Dahil alam namin ikaw ang tunay na tagapaghilom, ikaw ang tunay na nagmamahal at tumatanggap sa amin, nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, yun po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong September 23, feast day po ni St. Padre Pio. Ngayon po, may special request po ako dahil ngayong araw na ito, ako po ay nagdiriwang ng aking ika-15 anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapare. Kaya sana po ipag-pray niyo po ako. Pero hindi lang po ako syempre dahil nung year 2000, September 23, ilan sa mga kaibigang kumpare ang naordinahan din sa araw na ito. Isa-isay natin, shout out na po rin sa kanila si Bishop Roby Gaa at Father Jerome Rosalinda ng Diocese of Novaliches, si Father Rodin de la Torre at Father Ricky Pacoma mula sa amin sa Diocese of Parañaque, at sa Archdiocese of Manila, ang dakilang exorcist na si Father Josie Siquia. Alam ko marami sila na ordain noon, pero pag-pray niyo po kami mga pare upang sa kabila rin ng aming mga sugat, sa kabila rin ng mga pinagdadaanan namin, huwag kaming magsawa o huwag kaming mapagod na maglingkod at maghilom sa mga kapatid din naming sugatan. Kaya please pray for priests, please pray for vocations. At paanyaya rin po, no, dahil you have been following and supporting TV Maria in all its platforms, like us naman on YouTube, no? Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel at sana po doon tayo magkita upang lalo pang lumaganap ang salita ng Diyos, salita ng buhay, hindi lang sa social media, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay dito sa mundo. Kaya po, please follow and support our social media platforms, TV Maria Philippines. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Please pray for us, priests. Baunin ninyo ang pagpapala ng Diyos para sa inyo ngayon.